Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Lalong tumindi ang tensyon sa Senado ngayong gabi matapos sumiklab ang barilan sa loob mismo ng gusali ng mataas na kapulungan ng Pilipinas sa Pasay City kaninang bago mag-alas 8 ng gabi. Matapos ang sesyon sa plenaryo, narinig ang sunod-sunod na putukan. Narito ang video na nakunan mismo ng ating Balitang A to Z News Team. May bumabaril. Lapit tayo, konti. Lapit tayo. May bubutok. Ayan, may baril sila. May bubutok. Sige lang. Cover na lang. Ayan, may bubutok. Cover. Ayan na. Ang mga video na yan nakita at kuha mismo ng ating Senate Beat reporter na si Ace Cruz. Ang lahat ng pangyayaring yan patuloy na nakabantay doon sa Senado. Si Ace Cruz. Ace, una sa lahat, kumusta kayo dyan? Mayroon bang nasaktan sa nangyaring barilan? Yes, Barbie, as of speaking, matapos tayong makapanayam si Secretary John Vic Remulla ng Interior Department, sinabi niya all senators are secured. Kabilang siyempre si Senador Bato de la Rosa na kasalukuyang nagpapahinga ngayon umano sa kanyang tanggapan sa ikalimang palapag ng Senate Building kasama at bantay sarado ng kanyang mga sariling security personnel. Balikan lang natin, Barbie, yung tanong mo kanina na tungkol dun sa gaano ba karami o meron bang fatality, may natalabang ganyan. Sabi ni Interior Secretary Remulla, walang namatay, walang sugatan at walang tinamaan ng baril sa nangyaring ang shooting incident dito kanina sa Senado. Pero binalikan niya yung chronological order ng events at bandang 7:46 ng gabi nang makita ng OSAA o yung tawag sa security personnel dito sa Senado ang ilang armed men sa second floor ng Senate building kung saan pinigil pa nila ito makapasok mismo, makapenetrate sa second floor sa pamamagitan ng pagpapaputok ng warning shots. At doon na nag-retaliate at doon na nga gumanti ng putok itong mga perceive o mga pinaghihinalaan na umano'y mga ahente ng NBI. Doon naman sa tanong sa ilan kaya sila, as of speaking din kanina with officials, wala pa silang tukoy na numero kung ilan ba yung mga nasa likod ng pamamaril. At sinabi rin ni Remulla na pinase-secure niya na yung CCTV footages ng Senate at GSIS para makita ang persons of interest at masundan yung pinagpasukan nito, saan ba siya nakalusot, etc. Gayong mahigpit ang seguridad dito sa Senado magmula nang bumalik sa sesyon dito si Senator Bato de la Rosa. At just to be clear, Barbie, sinabi sa atin ni Remulla na nandito siya, pumunta siya kasama, sinundan siya actually ni PNP Chief Nartates hindi dahil sa politika, kundi dahil sa utos mismo ni Pangulong Marcos Jr. para siya ay mag-secure ng kaligtasan ng welfare ng mga senador, kabilang siyempre si Senador Bato de la Rosa, at walang i-file, walang ibibigay na anumang warrant of arrest laban sa senador. Salamat doon. No? Balikan lang natin kanina, nabanggit mo yung GSIS. Bakit naman nabanggit natin ang GSIS? Ipaliwanag mo sa ating mga manonood. Malapit ba ito sa Senate Complex Building? Hindi lang malapit, Barbie, actually tawid lang dahil gate lang ang pagitan dahil ito Senate building ay umuupa doon sa GSIS at kanina nga yung
supposedly bagong bagong gate ng Senate dahil nga nagkakaroon ng kilos protesta sa gate 1 ng mismong Senado ng mga support at saka anti-Duterte at De La Rosa, doon ang ginagamit yun nga lang sinirato dahil may nakita silang mga NBI agents. May nakalagay talaga sa vest na mga ito na NBI at kanina may narinig din tayo sa elevator naman ng lobby ng Senate. Sa pagitan, sa pintuan doon, may narinig tayo na parang may nagdi-drill o may ginagawang construction, no? Pero sinabi naman ng ilang engineers na ng Senate ay talagang may possibility na may mag-drill dyan dahil may construction. Pero syempre, duda pa rin ang media kung ito ba ay construction lang o may kinalaman pa rin sa posibleng pag-aresto nga kay Senador De La Rosa dahil malinaw sa order ng SP, ng bagong Senate President na si Alan Peter Cayetano na bawal magpapasok ng NBI agents dito para arestuhin si De La Rosa dahil nasa ilalim siya ng Senate Protective Custody. Is dun sa mga nakita mong video, no, hindi ko lang sure kung dahil sa kaguluhan ay nakita mo pa kung nakasuot nga ba ng NBI at talaga nakapaskil itong mga NBI na usually ay undercover agents pero talaga nakasulat ang NBI sa kanilang damit? Well, yung mga malapit sa GSIS, so nasa GSIS compound sa premises, naka-NBI talaga. Pero itong sa taas naman ay yun lang ay sinasabi ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza na perceived lang, pinaghihinalaan lang na di umano yung mga ahente ng NBI na nakipagpalitan ng putok sa mga kinatawan ng sa OSAA, sa Senate Security, maging doon sa mga contingent na pinadala ng Philippine National Police at itong mga naka-full battle gear na mga Marines personnel. Okay, now Ace, alam natin nangyari lahat ng gulong ito dahil umuugong kaninang hapon pa lang ang plano umanong pag-aresto o di kaya naman ay pagpuslit umano kay Senator Ronald Bato de la Rosa na nahaharap nga sa ICC warrant of arrest. Nakita mo ba ulit si de la Rosa? Nasaan si Senator de la Rosa at kailan mo siya huling nakita? Pasado 6:00 yata yun, kung hindi tayo nagkakamali, nung bumaba si Senator De La Rosa mula sa second floor, kung saan tayo naroon at nagkagulatan kasi biglang may pumasok na mga agents ng Marine tapos biglang bumaba si Senator De La Rosa. At nung pagbaba nga natin, hindi na natin nakita. Pero as of now, sinasabi naman ng kampo ng mayorya, maging si Secretary Remulla, papahinga na umano sa taas ng kanyang kwarto si De La Rosa. Pero as of now, wala tayong nakikita, wala tayong nakukumpirma from the horse's mouth na talagang nasa taas nga. More of salin-salin na impormasyon lang mula sa kanyang mga kaalyado. At syempre, kanina din bago yung putukan na yan, may natanggap umano na impormasyon o mensahe ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano ang ilang senador na kailangan na daw evacuate o umalis sila dito sa Senate compound for other reason o anumang rason. May nakausap din tayo mga Senate staff dahil nakita rin natin silang nagbababaan 6:30, 7 pang out the usual na mga staff ng Senate. Pero ang sabi sa kanila, ang order lang daw, pwede na daw umuwi, yun lang. So, dun na humigpit ang seguridad dito nga sa palibot ng Senate compound at syempre sa mismong building. Pati yung media actually na pwede tayo pumasok dun sa plenary, sa session hall, medyo nakiusap yung mga security na baka pwedeng i-cordon off muna at wala muna kasi blanco sila kung sino ba itong mga to, kahit sabihin mong naka-media kami o kung sino ba baka may humalo ng mga ahente ng FBI. Okay, maraming senador ang nandyan, Ace Cruz. Sino-sino? More of minority ba ito o more of majority? Yes, sa video na nakita natin, pinost kanina ni Attorney Jimmy Bondoc, isa sa legal counsel ni Senator De La Rosa, ang nakita natin si SP Pro Tempore Lauren Legarda. Maging sa bumaba dito, nakita rin natin sina Senator Camille Villar, Senator Majority Leader Villanueva, maging si SP Cayetano, Senator Bongo, nakita rin natin. At mostly mga majority, mga bagong majority na mga senador ang nandito
sa compound pa magpahanggang sa ngayon dahil sinabi ni SP Cayetano, as of speaking, sabi niya may pasok bukas. Pero siyempre i-align pa yan, i-confirm pa yan sa mga ano pang pwedeng mangyari na mga events kasi nandiyan pa rin naman si mga law enforcement agency na sinusure na totally wala nang threat sa mga senators at safe sila. Magpahanggang sa ngayon actually Barbie, kung nabanggit ko na kanina, may mga mga team SOCO na pumunta para siguro siyasatin yung scene of the crime kung saan nagkapalitan ng putok kanina. Oo, tapos balikan ko lang Ace, no, matatandaan isang araw lang to nang hingin ng minority senators ang pagsuko, kusang loob na pagsuko ni De La Rosa. Tama? Yes. Actually, sinabi nga rin niya kanina, kinastigo niya itong resolution. Sabi niya, maghintay naman kayo, huwag kayong atat. Yun ang mismong sinabi niya. At sinabi naman ni SP Cayetano na medyo bastos, may pagkabastos itong resolution dahil alam yon ang poder kasi sinasabi ni Senator Bato de la Rosa talagang sinasort out niya muna, ginagawa at nilalabas niya muna, gusto niya munang magamit lahat ng legal remedies na pwede niyang ma-avail, no, pati nga siyempre yung hinihintay niya yung sa desisyon ng Supreme Court na para maglabas ng Right. TRO para hindi siya isuko doon sa tinatawag niyang international court, which is the ICC, no. At kanina may press conference kanina si Senator Bato kumanta siya, kinanta niya yung bahagi ng PMA o Philippine Military Academy hymn kung saan paraan niya ito para ipahatid sa kanya mga nakasama sa law enforcement na suportahan niyo naman ako, peaceful naman daw yung Okay. yung kanyang panawagan suporta. At ito naman yung kanta ay nangangahulugan ng integrity, courage, at syempre yung pangangalaga pa rin sa soberanya ng ating bansa. Of course, all of these happened before, no, yung naging putukan nga dyan. Pero as of the latest, naka-Senate lockdown, nag-iimbestiga sila. Ano ang may update ba tayo dyan on the ground? Well, Barbie, actually ayaw nilang nung pinipiga sila ng media, ayaw nilang sasagot ng sobra dahil nga lalo yung mga operational details kasi nga yung like for example yung kanina na narinig na nagdi-drill, ayaw nilang sabihin ano ba yun, meron ba talaga, walang confirm ideas or information coming from them dahil ayaw nilang malusutan o malaman yon ng persons of interest na posibleng may kinalaman sa shooting incident. Ang request lang nila sa media, baka may mga kuha na posibleng nahagip yung ilan sa mga possible gunmen na nagpaputok nga at dito sa Senado kanina. Samantala, Barbie, yung kanina banggit mo, banggitin ko lang ulit, as of now, lockdown, yung mismong roll, yung gate na binababa sa roll up dito sa Senate, papasok ng Senado, nakasara yan, binubuksan lang yan pag may mga opisyales na papasok, aakyat sa second floor kung saan nandun yung office ni Senate President Alan Cayetano dahil patuloy pa rin, Barbie, kasi patuloy pa rin yung ilan sa mga meetings after meetings para sa possible instruction. Kasi instruction ni ASP Cayetano is safety ang welfare dito sa Senado at higit sa lahat, syempre, yung mga senador at number one dyan, si Senator De La Rosa na talagang mainit sa mata ng batas dahil nga sa kanyang standing warrant of arrest sa ICC. Okay, Ace Cruz, wag ka munang bibitiw sa live video, no? Aantabayanan natin kung may iba pang update at syempre babantayan din natin yung SOCO officials dyan. Sana ay makip nila yung integrity ng crime scene dun sa pangyayari sa loob ng Senado. Thank you and ingat kayo.